Kaya nga alam ko po 'tong lahat. Actually, Aha. yung pagda-drugs niyan, it's just a tip of an iceberg. Ang dami ano? Dapat Oo. talaga may mag-imbestiga. Kaya dapat Yes. talaga 'pag nawala si Bangag Sis, kunyari Hmm, lumabas ang taong bayan, 'di ba? Magsalita mm, ng hmm, punta sa EDSA, sa hmm, Malacanang or 'di ba hmm, magprotesta talaga sila at manawagan mm, sila, eh ilalabas yan, magkaroon tayo ng, Truth Commission at, hmm, talagang panagutin 'tong pamilyang ito. Kaya nga sabi ni hmm, Dance Scorpion, "Pogo, pantakip ng pulbo." Oo, 'di Sabi ba? niya, "Pogo, pantakip ng pulbo." Ayan. Naku, hindi ho mawawala ang pogo, maniwala kayo sa'kin kasi part din sila niyan, 'di ba? Yes, Hindi part sila mawawala niyan. 'yan, part sila niyan. Naku, Kaya nga, 'di ba ayun, si Rainier Chu nga na kaibigan ni Bangag, na laging kasama sa picture, hindi na-mention pero hindi nila pinu-push hmm, na ipatawag doon sa Senado dahil yun ang ano, yun ang, kasapi din sa ano, hmm, federasyon ng mga pogo, 'di hmm. ba? Oo, kaya alam mo hindi lang dapat si Alice Guo, kung sino yung mga nakita sa photos niyo dapat lahat yon ipatawag niyo. That's it, 'di ba? Patawag niyo lahat, hindi puwedeng selective, hindi puwedeng kung sino lang yung gusto niyo, 'di ba? That's true. Mali yun, Sabi eh. ni Sagutin natin 'tong mga palangga natin. Sige. Sabi ni Lucy Berasis, "Now lang yung kapatid ko hindi ooperahan sa heart center kung walang showman." Nakita mo 'to sis, nakakalungkot naman, oh. Heart So sabi ni center, Lucy, heart center, don't do that, please. You know, maling-mali ho yan. Kasi ayan, di ba heart center. dapat you save the people and heart center is a government hospital, right? So Yes. dapat hindi po kayo ganyan. Maling-mali ho yung ginawa nyo. Kung ganyan ho yung rules and regulations nyo, magsarado na ho ang heart center. At sis, paglabag sa batas yan dahil yung mga doktor may Oo. sinumpaan yan. Oo. May mga sinusumpaan na Hmm. gamutin nila yung mga tao kahit walang pera. 'Di ba? Eh, 'di ba Oh, nagbidabidahan na go ahead. oo, ito yung nakakagigil eh. Ang kakapal ng mukha nyo kasi, di ba? Parang ibalik nyo nga yung pera dyan sa PhilHealth. Kapal ng mukha nyo, sarap ng buhay nyo kasi. Hindi nyo kasi nararanasan itong nangyayari sa mga mahirap na tao. Kita nyo yan, no? May hindi ma-operan dahil sa kasakiman nyo. Mga, ano? Ganin. Mabura. Yung Ako na lang mapapamura. para sa'yo. Ako na lang for you, mga jutang gininan niyo. Di ba? Mga anak ng tokwa kayo. Di I ba? know. Di ba? Parang karmahin na kayo. Mamayang gabi, sana hindi na kayo magising. Oo, pero yun nga sis, Grabe. kawawa. Kawawa Ay, talaga grabe. kawawa talaga yung mga kababayan natin. Sorry po, si nag-comment si pala nga, Ma'am Lucy, Miss Lucy, sorry. Ano na nangyari? Asan na yung ano nyo ngayon? Asan na yung kapatid mo ngayon? Ano ba yung problema niya? Ayan, Miss Lucy, anong problema niya? I mean, hindi operan sa heart center. Anong ano niya? Case niya? Paki-comment. Basta ka Yeah. sis ng comment. Sabi niya, balik na pala show money. Dati nagagalit si PRRD sa mga ganyan. Lalo na yung hino-hostage dahil walang pambayad. Tama. Di ba? Yeah. Parang maling-mali yan. Di ba? Parang government, okay. I don't know how it goes, but yung mga government na hospital, dapat gawin nyo lang ng gawin. Kasi babayaran naman kayo ng gobyerno. Hindi ko lang kasi At saka hindi maintindihan. naman sila malulugi. Dahil Hindi hindi naman naman kanila lulugi. pag-aari yan. Oo. That's So, true. dapat gawin niyo lang ho na tulungan niyo yung mamamayang Pilipino. Kasi kaya nga ho tinayo yung government hospital. It's for the people. So, hindi naman ho rin nalulugi yung mga doctors diyan. I think it's kung sino man yung nakaupo, yung leader niyo diyan, kailangan ayusin yung sistema niyo. Wag ho kayo maging mukhang pera rin, 'di ba? Sis, what do you Kasi expect? Ang leader nila is wala sa ayos. So they follow. Follow the bangag well, leaders. good luck, domino effect ho 'yan, 'di That's ba? true. Yeah. Ganun lang yon, domino effect ho yan. Kung ganyan yung sistemang gusto nyo, follow the wrong leader, isang maliit, kahit sabi mo isang pitik na pagkakamali, kapag yan tumama sa inyo, hindi natin alam kung paano kayo babawi. Sabi ni Frostmore, yung pogo Mhm. sa Cavite, hindi nila magalaw-galaw. Kanino ba yon? Oh, well, ang Kanino ba sabi nga yon? ng mga nag-comment, andyan may pogo ang mga Remulya. Well, kung legal yan, wala namang problema. Eh, kung illegal yan, yun ang problema, di ba?
bakit hindi ginagalaw-galaw yan? So, ang ginagalaw lang nila, yung gusto nilang galawin. At yung ino-onse nila, ika nga. Kasi si Cassandra Ong, di ba, ay naglabas ako ng picture dyan na nagbigay nga ng pera kay Lisa yan at kay Bangag during na 250 kung hindi ako nagkakamali, 250 million. Total yata ng 750, 200 basta. Multi-million ang binigay ng mga POGO operators during that election time. 750, total of 750. Yeah. Ito pa, sabi ni Pobreng Lakwachera Vlog. I agree, Miss Marica. Please, pakiboljak po ang mga hospital, lalo na hospital sa Leyte. Ang dami namamatay gawa ng di nila asikasuhin kung walang pang-down. Yan talaga, sis. Yan yung nakakaawa na sitwasyon ng ating mga kababayan. Kasi ako naranasan ko yan na, well, teka, sa akin, binabalikan ko, nakita ko yan, yung mga doktor na mga walang yan, kasi pumupunta rin ako sa public hospital. Pero I'm glad, yung immediate family ko during that time, hindi ako hindi ko matandaan, pero yung sa mga anak ko, hindi ko naalala na talagang nagkaroon ng pagkakataon na yung anak ko nung bata pa na parang 50-50 siya pero nasa private hospital kami noon. So hindi private pero hindi public. So pero ako nakita ko 'yon. Nakita ko kung gaano kawalang hiya yung mga doktor kasi may nakabangga rin akong doktor na ikwento ko na yun dati sa vlog ko na talagang walang hiya sila. Hindi naman lahat. Kapag mahirap ka, pag ang tingin sa'yo, kunyari, hindi ka maayos, mahirap. Yung pananamit, payak, minsan butas-butas pa. So the more na nakikita nila, ito yung sakit ng lipunan, ito yung sakit ng mga tiwaling doktor o mga nurses. Na pag nakikita nila na may pupunta na mga pobre nating kababayan, nakita na nga nila na mahirap, na lalo nilang ginigipit, lalong sinisinghalan, binubulyawan, at hindi tinatrato ng tama. Yan yung isa sa mandato ni Pangulong, isa sa mga ginawa ni Pangulong Duterte na nagsalita siya na hindi po pwedeng gawin yan sa mga pobre o sa mga mahirap. Kaya nga maraming bumait na doktor during the time. Tignan mo ngayon, sa mga comment ng ating mga kababayan, patunay lamang na dumabalik na yung mga masasamang tao. Yeah. Wala nang it's so sad, nakakalungkot na nagbalik, dumoble yung krimen sa bansa natin. 'Di ba? Yun ang nangyari ngayon. Merong breaking news daw. May nagtatanong, hindi natin alam kung totoo to. Sabi ni Bayan Unahin, Mama Harlika, may information po ba kayo tungkol sa pananambang sa bahay ni Senator Robin Padilla? Tadtad po ng bala ang bahay ni Robin. Sabi my God. I don't know, hindi pa kami mga-comment palangga. Wala pa po. Hindi namin alam yan. Sabi ni Mary Diansay, naaawa ako kay Alice Go. Kung may nagawa man siyang paglabag, dapat yung iba rin kasuhan para patas. Bakit siya lang? Exactly. Tama. Exactly. Lahat. At saka dapat itigil na yung hearing na yan. Kasi sis, once na itigil nila yung hearing na yan, babalik na naman tayo dito sa, hindi natin tinatantanan yung issue ng pagiging addict ni Bangag, ni Marcos Jr. Wala tigilan na yan. Sabi ni okay, go ahead. Bigyan natin ng atensyon yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino, yung PhilHealth. Kalkalin natin kung anong ginawa nila dun sa budget para malaman natin at mabigyan ng pagkakataon itong ating mamamayang mahirap na hindi afford magbayad ng kanilang hospital bills, and they deserve that money because that money is sa taong bayan yan. Huwag niyong itago. Plus the fact yung sa flood control project na dapat alamin din natin kung saan napunta. Na hanggang ngayon hindi pinag-uusapan. Yan ang mga importante issue na dapat natin pinag-uusapan. Walang nag-hearing patungkol dyan. And that's 1.4 billion a day na ginastos nila sa flood control. At yang sa PhilHealth na yan. Pero si Alice Go, yang sa POGO na yan, talagang continuous. Parang regular classes. Parang nagtitake na sila ng 4-year course at baka abutin ba sila o 3-year course kasi 3 years lang sila dyan, yung mga mga senador dyan. But anyway, nakakagalit. Pero basahin ko muna yung comment ni Eduardo Sanchez Gonzalez. Legal o illegal, bawal na ang POGO. Exactly, tama ka. Thank you for commenting. Kasi sinabi nga ni Bangag, di ba?
wala na raw Pogo. Pero pinalitan Yeah. lang nila yung pangalan. Alam natin Pangalan. yan. Oo, Diba? si Online Altenco. gaming. Si Altenco Mm-mm. nagsabi. Alam mo, Yeah. eto lang din yon. Okay. Ang money ba ng Pogo galing sa gobyerno? Or I mean, galing sa kaban ng bayan? Hindi, di ba? Well, in a way, galing sa pera ng mga tao na nagsusugal. Di ba? Exactly, right? Ang So, nagkakapera lang ang gobyerno because of the taxes na binabayad ng operator. At But saka it's yung still, mga, oo, at saka yung mga naglalagay, right? So of course, basically, yeah. so basically sis, tama ba na ang pera na ng Pogo ay hindi naman galing sa kaban ng bayan natin? Tama? No, well, yes, kasi nga galing nga sa taong, well, galing pa rin nga sa taong bayan. Kasi when you Yeah. say kaban ng bayan, is yung mga galing sa taxpayers' money. Yes, Right? yes. Yung parang budget natin, yung pera ng Yeah. gobyerno, right? Oo. So the reason why I'm talking about it this way and asking you about it, kasi hindi, kung galing naman, basically, hindi siya ninakaw kasi kusang loob na nagsugal yung mga tao and tinatax natin sila, right? Yes. The reason why I want to talk about this is because another thing is magkaiba kasi yung katulad ng budget, yung pera ng PhilHealth na galing sa kaban ng bayan, yung flood control project na galing sa kaban ng bayan. Yun yung point ko. Bakit binibigyan ng importansya masyado yung Pogo na to, nakasuhan nyo na lang yung tao, tapusin nyo na lahat, and kung nakuha nyo na yung mga yung resource person nyo, yung mga involved na tao, papuntahin nyo na, kausapin nyo one time, big time, tapusin nyo na yan, and bumalik tayo dun sa totoong pangangailangan ng mamamayang Pilipino, PhilHealth. And I hope all the doctors in the Philippines magwelga ho kayo or mag-protest kayo in your own way to protect the money of the budget. Yeah, speak up, di ba? That's true. Kasi tama ka eh. Pero may mga tinitingnan sila na sinasabi nila, 'di ba, doon sa Pogo operation, may mga biktima, may mga natu-torture doon sa mga sa mga location na 'yon. Concerned din naman tayo doon na may mga natitigi, whether ibang lahi o ating mga kababayan. Pero you're right. Bakit kailangan telenovela ang nangyayari dyan sa Senate? Dapat lahat ng involved, lahat ng sangkot, kasuhan na. Boom! Tapos na. Balik tayo sa issue ng lipunan. Pag-usapan naman natin ngayon yung 5,500 flood control. Pag-usapan natin yung PIDEA leaks. Panagutin. Dahil hindi tayo pwedeng may leader na bangag. Kaya kahit na may mga binibitay na kababayan natin, nakatawa pa rin. Kaya walang pakialam. sister. Nanggugulo ng mga lugar. Alam mo yon, nanggugulo ng buhay ng mga tao. Di ba? Tingnan nyo yung pattern. Paulit-ulit. Di ba? Parang walang awa na guluhin ang isang lugar na mga tahimik katulad nung sa KOJC, 'di ba? Parang pati mga bata nadadamay, ngayon nasa barm naman tayo. Ano ba 'yan? Mga kapatid nating Muslim na Pilipino dito sa Pilipinas, ipaglaban niyo yung inyong katahimikan diyan sa lugar ninyo. Huwag po kayong papayag na mamanipula ng mga adik na to. Sabi ni Grace SM, Ms. Marlica and Ma'am Cathy, share ko lang po last hearing sa Senate si Mabilog po, pinipilit ni Senator Bato na sinong mga higher official ang involved sa kanya. Is it Mabilog or hindi si Mabilog, si pangalan nito? Maslog. I think you're talking about Maslog, right? Yung tungkol sa pinipilit mayroong A1 information. Tama ba, Grace? Correct me if I'm wrong. Kasi kung kay Mabilog, hindi ko napanood yung hearing na yon. But yung kay Maslog, Mary Ann Maslog, na sangkot doon sa textbook scam na sinasabi ni Senator Bato, kaya siya na-involved doon at pinuntahan niya si Alice Go sa Indonesia at dinalaw pa niya nung nakakulong na si Alice Go sa Pilipinas para puwersahin si Alice Go na mag-sign ng affidavit or sworn statement na idadamay, Grace SM Maslog, tama, na idadamay si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, siya, si Bato, at isang general na sangkot sa Pogo. So, kaya nga sabi ko nga kay Senator Bato, no, sister,
na dapat talagang gawin niya. Kung may A1 information siya, ito niya na. Imagine mo coming from a senator. Kay Senator Bato na mayroong galing sa Malacanang. Bigayin niya ngayon. Galing sa A1 information niya. Kasi senador siya eh. Sino ito? Baka mamaya si Lisa to ang nag-utos kay Maslog. Yeah. At saka yan siya ba yung namatay? Na nabuhay? Ang nangyari sa kanya sis, yun nga, in 90s, na-involved siya sa textbook scam. Multi-million din. Then, nagkaroon ng kaso, nag-usap siguro sila ng kanyang lawyer. Sabi ng lawyer niya, during that time, after 5 years, I think, na patay na kliyente ko, yung si Maslog. Para, syempre, pagpatay ka na, tapos na yung kaso. So, yung pala, may mga records, may mga na-publish, na mga articles, na pumunta siya sa Amerika, nag-asawa, nag-iba ng mukha, nagpalit ng ilong, o mas paritoke siya para mag-iba. Tapos nagpalit siya ng pangalan niya gamit ang fake birth, it's a real birth certificate coming from NSO as Jessica Francisco. Pero, based sa kanyang, ayon sa NBI, yung kanyang fingerprint ay nag-match. Kumbaga si Maslog at si Francisco, na bago niyang pangalan ngayon, ay iisang tao lang. So, yun. Correct. So, Sorry, yun kaya, okay lang yan. Kumain ako ng chips, meron akong reaction sa mga MSG. Inaantok ako. Huwag ka na mag-MSG, di ba? So, sayang ang alindog natin. So, anyway, pero paminsan-minsan yun, masarap yan mga chips. So, yun sis. Kaya nga sabi ko, ikaw anong panawagan mo kay Senator Bato? Sabi ko nga kanina, Senator Bato, we are giving you last chance to prove to the country, to prove to the people, na istuloy mo ang Senate hearing sa PIDEA leaks na kinasasangkutan ni Lisa at ni Kumar dahil dinig na dinig sa video yun eh. And now, ito, may nalaman sa sis na information na galing sa Malacanang, hindi pwede lang na nasabihin mo lang sa Senado, I will pin you down. Sige, ganun, na wala kang gagawing aksyon. Right? O, hindi pwedeng ganun. Hindi ko i-pin down mo na. Diba? Pin down na. Kasi ayan na yung chance mo eh. Diba? Parang i-pin down mo na. Hindi na yung, alam mo yan, chop. Diba? Andyan na eh. Gawin mo na right away. Kaya nga, sabi ko, I will campaign. Sige, kakampanya kita. Sabi ko, ikakampanya kita umuli kasi 2019 kinampanya ko siya. Ipatawag mo lang yung narinig ng taong bayan sa CCTV ni Agent Morales na inutusan, according to that video, na inutusan ni Kumar at ni Lisa si alias Picoy, di ba? Yung mga nandun sa video, na kumbinsihin si Agent Morales, di ba? Si Eric Santiago, ang kausap doon, tapos si alias Picoy, na kumbinsihin si Agent Morales na huwag mag-testify kasi pwede siyang gurgurin o pwede siyang masagasaan. Ayon sa video na narinig natin, at ang nasa likod nun, si James Kumar at si Lisa. So yun lang naman ang hamon ko kay Senator Bato eh. Kaso sabi niya, inamin niya, nakilala si James Kumar. Kaya magtatanong talaga, sis, ikaw ba hindi ka magtatanong na kilala niya si James Kumar, tapos all of a sudden, nakat yung hearing? Diba? Syempre magtataka ako, diba, bakit nakat yung hearing? So it means merong nagpakat ng hearing. Diba? Kasi ayaw talagang ituloy. You know, pag guilty ka, ganun eh, iiwasan mo eh. Diba? Pag guilty ka, iwasan mo, hindi marami. Alam mo, si PRRD, pag may tumitira sa kanya, sinasagot niya, diba, agad-agad. Itong mga to ayaw. Gumagamit ng tao para sumagot. How can you be a leader if you cannot face the truth? Or like you cannot even defend yourself ng sarili mo? How can you say that you can be a leader and you can defend yung country natin kung ikaw itself hindi mo kayang depensahan yung sarili mo on your own, 'di ba? Dapat ikaw yung general ng country eh, 'di ba? Dapat ikaw yung general, ikaw yung ano diyan, ikaw yung nasa harap. Kasi ikaw ang leader namin. They're duty bound to protect the country. Exactly. At yun nga, kaya nga actually Senator Bato, hindi kami kaaway. We're here to criticize. We're here papuriin ka kung mabuti ang ginagawa mo. May chance ka pa sa taong bayan. Bakit ba? Totoo ba na may nagbigay ng 900 million? My question is, sino-sino ang mga nakinabang doon sa 900 million na binigay according to my source, allegedly ng 900 million?
yan dapat paimbestigahan mo. Mm. Diba? Tama. Kasi mahilig naman Oo. kayo sa imbestiga. Eh di yung mga information na nakakarating, imbestigahan ninyo. Agree. Pag meron ka, dapat talaga imbestigahan, lalo na pag malaking aligasyon. Kasi hindi joke yun, di ba? Kailangan nilang ayusin yan. Kasi lalo na ang na-involve is mga leader ng ating bansa. Sabi ni Carl Tags, "Hi Miss Maharlika at Miss C." Okay?